Ayan, good morning mga kakadlagan. Ganda ng sikat ng araw. Today is February 13, 2021. So, katapos ko lang magpakain ng aking mga alaga. Ayan, mga manok ko, mga native. Pakain ko lang. So, ayan sila. Kinulong ko muna kasi nakakaperwisyo ngayon sa bagong tanim na palay. So kinulong ko muna sila ngayon mga kadlagan, pansamantagal. Ayan, nakakapakain lang natin. Ayan. So tingnan natin yung ating baboy. Kakapakain ko lang din. Ganda ng sikat ng araw mga kakadlagan. Ang ganda ng sikat ng araw mga kakadlagan. Ayan. Okay. So tingnan natin yung Mount Isarog. Ayan, visible ang Mount Isarog ngayon. So sinyalis na yan ng tag-init mga kakadlagan. Ayan. Ayan, bagong tanim. So dati huling video ko wala pang tanim yan. So yan, may tanim na siya. So silipin natin yung mga baboy natin. Yung dalawang inahin natin, dumalaga. Isang dumalaga at isang inahin. So, update ko lang si Osang. Nabulugan siya ng January 24. So, bilang tayo ng 18 days. So, ngayon is March 13. 20 days na siya mga kadlagan. So, tingnan natin ang development. Tingnan natin yung kanyang ari kung namaga. So, maganda yung sinyalis mga kadlagan na palagay ko ay positive na siya. Kasi dapat namaga na siya nung kahapon pa lang. So, 21 days niya bukas, tignan natin ulit. So, pag lumagpas na ng 21 days mga kadlagan, tingnan ulit natin sa day 42. So, 42 days antayin natin. Para na makonfirm talaga natin na si Osang ay isang ganap na buntis. Ayan. So ang attitude niya ngayon, ang behavior niya ngayon is tulog lang siya ng tulog. So isang senyalis yun na medyo may tama siya. Hindi na siya magalaw. Hindi na siya gaanong malikot. So medyo kampante na tayo kung sakali. Ayan. Tingnan natin yung dede. Ayan. So, sa iba, tinitingnan doon sa ilalim kung may ugat. May malaking ugat na lumitaw. So, doon yung sinyalis nila na positive yung isang baboy. So, sabi ko nga today is February 13. Ayan, si Peppa. So, medyo maganda-ganda na yung katawan niya ngayon. Kasi kinokondisyon ko na siya. Napurga ko na siya. After walay ko ng 5 days na siya ngayon. Sana 7 days maglandi siya. So ayan. Ang problema ko lang, hindi siya gaanong maglalandi siguro kasi nandito pa yung biik niya. Wala kasi akong walayan mga kadlagan. So itong mga biik ko, ayan na sila. 35 days. 36 days. Kahapon sana yung walay niyan. Kahapon yung pick up. Pero ngayon daw pipick upin. So 36 days na yan mga kadlagan simula ng ipanganak. So date of birth niyan is January 7. So February 7, 1 month. Ginawa kong 35 days. 30 days winalay ko yan. So andyan na sila. So, pick up sila ngayon. Naawa nga ako sa mga biko na to. Kasi, binenta ko mga kadlagan. Okay lang naman kasi wala pa akong mapaglalagyan sa kanila. Kaya, dinispose ko muna sila. So, dito na lang ako magpapatayo ulit. So, i-develop ko tong area na to. Ayan, i-develop ko yung area na yan para sa patiner or patining. So dito
Sa area na to bubutas ako mga kadlagan. Kasi namumroblema ako dito kay Osang. Gawa ng si Osang ay walang paglalagyan ng kanyang biik kung sakali. So masikip sa kanya to. Maliit sa kanya yung kulungan niya. So bubutasan ko yan mga kadlagan. Para may takbuhan yung mga biik ko. So yun lang mga kadlagan. Dispose ngayon itong mga babies ni Pepa. So kawawa naman, naawa ko pero ganoon talaga. So ayan na sila. At 35 days mga kadlagan. Disclaimer lang, hindi po tayo veterano, hindi rin tayo veterinaryo. Unang experience ko pa lang na makapag-dispose ng biik. Ayan. So, dyan lang muna mga kadlagan. Thank you.